The Lord is righteous in everything He does. He is filled with kindness. Ang ating Diyos ay puspos ng kabaitan. He is filled with kindness. Let us draw near to the Lord. He is filled with kindness to you and me. Magsilapit tayo sa Panginoon. Lalo tayong lumapit sa Panginoon. Siya ay puspos ng kabaitan at ang nais na tulungan tayong lahat. Hindi po ito relihiyon. Hindi po ito ritual. Ang ating pong ginagawa ay tungkol sa relasyon natin sa buhay ng Diyos. Let us draw near to God. He is good and He is filled with kindness. Huwag mong payagang manakaw sa iyo ang pagkakataon na ikaw ay makaranas ng kabaitan ng Diyos. Psalm 27:13, I remain confident of this, that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong. Take heart. Wait for the Lord. Hallelujah. Makikita ko, mararanasan ko ang kabutihan ng Diyos habang ako ay nabubuhay. Nais ng Diyos, maranasan mo, maranasan ko, maranasan nating lahat, maranasan ng mga mahal natin sa buhay. Lahat ng lahi, all nationalities, God wants all of us to experience, to witness, to see the goodness of the Lord while we are living here on earth. Is mong maranasan ang kabutihan ng Diyos, unahin mo siya, pahalagahan mo siya, halin mo ang ating Diyos. Eye has not seen, ear has not heard the blessings that God has prepared for those who fear Him, those who love Him, those who make Him a priority. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Tayo ay pinatawad? So dapat tayo magpatawad? The Lord is righteous in everything He does. Siya ay matuwid, siya ay banal, siya ay hindi makukonsinti. Matuwid siya. Ikaw at ako ay may pag-asa. Bakit? Dahil ang Diyos na matuwid ay puspos ng kabaitan. Are you ready? Come on, let's go! Hello, hello, hello! Woo! Hallelujah! Sa wakas, amen! Kumusta kayo dyan? This is Pastor Jonathan Rosales po. Opo. And it's Thursday once again. Amen, amen. Alas 6 na po. Philippine time. Kumusta po kayo dito sa Pilipinas? Luzon, Visayas, Mindanao. At maging doon po sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Amen, amen. The Lord is good. Araw, magandang gabi rin sa inyo, o magandang umaga, o magandang tanghali, magandang hapon. Napakaganda ng araw na binigay sa atin ni Lord. Amen. Handa na ba kayong umawit kay Lord? Opo. When I look into your holiness, maganda po talaga na kay Lord tayo nakatingin sa Kanyang kabanalan. When I look into your holiness, hahantahin po natin yan. Amen? But of course, first things first po, gusto namin kayong batiin ng masaya, masigla, mapayapa, at napakagandang araw sa ating lahat. Gusto nyo rin pang makita yung ating mga kasama rito?
Kompleto po ang ating tropa. Opo. Siyempre, unang-una na ang ating Pastora Feldy at ang ating mga lolo at lola, si Lolo Johnny, Lola Telma, Lola Nelia, at ang ating Direct Nicole. Tawagin natin sila para bumati sa atin ng isang mapagpalang araw ng Webes. Amen, amen. Kay buti-buti ni Yahweh. Ayan, hayaan po natin na ang kagalakan ni Lord ang maghari sa ating lahat. Ayan, magsingiti tayo. Dito mo, masasaya lang, masasaya ng mga mukha. Kami po. Hello. Thank you, Lord. Amen. Nakita ka ba galing sa camera? At siyempre kami ni Lolo Johnny ang kasama nyo, makikita nyo, aawitan natin si Lord. Amen. Mananalangin tayo, aawit tayo kay Lord, at patuloy nating aangkinin ang mga himala ng Diyos. Amen po. Habang nagpe-pray kami dito, pray din po kayo dyan. Habang umaawit kami dito, awit din po kayo dyan. Kasi ang pangako ni Lord, kasi lapit siya ng panalangin. Kaya lagi tayong tumawag. At siya'y nananahan sa ating pagsamba. Di ba, Lolo Johnny? Kaya nga napakagandang sumabay tayo sa pagsamba. Amen. Manalangin po tayo. Yes, Lord. Sa inyo namin pinagkakatiwala, Lord, ang aming pagsamba. Panginoon, hayaan niyo po kaming lahat, Lord, dito po sa sanctuary, at maging lahat din ng mga nanonood, Panginoon, Pilipinas man at sa ibang mga bansa, Lord, mga pamilya o mga nag-iisa, paghimalaan niyo po, Lord. Gawin niyo katanggap-tanggap sa iyo ang aming mga aawitin. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. 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 When I look into your holiness, no copyright infringement intended po. All videos, audios, lyrics, music belong to the rightful owners. Papasalamat tayo kay Lord. Nagagamit natin ang mga tugtog na ito, ang mga awit na ito, at higit sa lahat, tayo po ay binibigyan ng pagkakataong sambahin ang Panginoon. Amen. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. When I look into your holiness, amen. Thank you, Lord. Lakasan natin ng malakas na malakas. Ayan. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Woo! Thank you, Jesus. When I look into your holiness, kaya Lord tayo tumingin. Gawin natin panalangin. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's go. When I look into your holiness, yes. When I gaze into your loveliness, and when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Worship Him, yes Lord. I worship you, and I worship you. I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. Gagawin natin panalangin, when I look into your holiness. Gawin natin yung pagsamba sa Panginoon. Thank you, Lord. When I look into your holiness, when I
that surrounds become shadows in the light. Oh, yes, Lord. When I found the joy, and when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, O Lord, and I worship you. I worship you, Jesus. Oh, the reason I live, Jesus, is to worship you. I worship you. I worship you. Oh, Lord, and I worship you. The reason I live, oh God, is to worship you. I worship you, oh Lord, and I worship you. I worship you, Jesus. I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. I worship you, and I worship you. Oh Lord, I worship you, my Jesus. The reason I live is to worship you. The reason I live, oh, the reason I live is to worship you. Sabi natin kay Lord, ikaw ang dahilan, Lord. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. I worship you, Lord. I worship you, my Jesus. Prince of Peace, we honor you. I worship you, Lord. I worship you, Lord. I worship you, Lord. Hallelujah. Woo! Hallelujah, hallelujah. Amen. 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 Opo. Sasabahin natin palagi ang buhay ng Diyos. Amen. Amen. Hindi ba ang saya-saya po na tayo ay malayang sumamba sa Panginoon? Amen. Hindi programa, hindi yung technical. Di ba? Ibinubuhos natin ang ating puso at yan ang tinitingnan ni Lord, di ba? 1 Samuel 16:7. God looks at the heart. Mahalaga sa Panginoon ang laman ng ating puso. At kaya po ang topic natin, sa totoo lang po, napakalawak ng pwedeng pag-aralan. Ito lang ginagawa nating focus lately. We are actually on the third week of this Matthew 5 verse 8. Napansin niyo ba yun? Nag-start po tayo. First Sunday po, blessed are those who mourn, Matthew 5:4. Tapos nung Huwebes ng March 6, nagsimula na tayo ng Matthew 5:8. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Naalala niyo po, di ba? Talagang kung titingnan po natin, yung purity po, kalinisan, kabandagan, purity, holiness.
Di ba? Sabi ng Hebrews 12:14, without holiness, no one will see the Lord. Gusto mo bang makita kumikilos si Lord sa buhay mo? Gusto mo bang makita na ang Diyos ang kasama mo, kakampi mo, katuwang mo sa lahat ng bagay? Di ba yan ang gusto nating lahat? Kahit sa mga nandito, di ba? Yan ang gusto nating lahat? O, di ba? Lakas ng amen eh. Dependent talaga tayo kay Lord eh. Talagang gusto nating makita na ang Diyos ang gumagawa sa buhay natin. At ang Biblia ang nagsasabi, no one will see the Lord without holiness, without purity. Napakahalaga kung makita natin yan. Kaya nga, di ba, when I look into your holiness, Lord, kapag ako'y nakatingin sa iyong kabanalan, kalinisan, holiness, purity, amen? Mapalad ang mga may malinis na puso. Pinagpala ang mga taong malinis ang puso. Malinis dahil kay Lord. Naalala nyo, pure means, having cleansed, being cleansed, to cleanse, di ba? Linisin. Ibig sabihin, hindi tayo ang may kakayahang linisin ang sarili. Only God can purify us. Si Lord lang po ang makapaglilinis sa atin. Kaya nga, dapat laging magpakumbaba sa Panginoon. Yan ang gawin natin ngayon. Magpakumbaba tayo kay Lord. Without holiness, no one will see the Lord. Do you want to see God moving in your life, in your family? You need to humble yourself before God. Yan ang kailangan natin gawin. Kailangan tayong magpakumbaba, kailangan tayong sumuko, kailangan tayong umamit, kailangan natin si Lord. Amen? Bago po natin gawin yung tawagin po natin ang ating pastora para ma-acknowledge kayong lahat na kasama ngayon. Ha? Babasahin ni pastora yung mga pangalan ng lahat ng mga kasama nating nag-comment at pati yung mga hindi man nag-comment na nakitang nagwa-watch. Ayan. At ito po ang ating pastora. Thank you, Lord. Amen. Bigay natin ang mic sa ating pastora para, ayan, ang dami. Dami nang naisulat ni pastora. Kumusta po sa inyong lahat? Kaya magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan, sige. Amen. Okay. Pinabati natin ang lahat ng mga sabay natin ngayon sa live streaming. Of course, si Nanay Nelia Orante. Ayan, ang ating Donna Nelia. Siyempre, Lolo Johnny. At Jonathan Rosales, ang pogi niya, tawad. Telma Asuncion. Ayan ang Lola Telma. Yours truly. Siyempre ang ating pastora. At si Derek. Ayan. Tayo lahat yung una na yan. Janea na. Ayan. Orante family. Feli Rivera. Ayan. Lola Feli. Trini Caparas. Mama Ning. Angelita Castillo. Mama Baby. Fina Rosal. Mami Ning. Kumusta ang dati alam po? June Montueto. Papa June, si Mama Letty. Joan Esmeralda. Ayan. Daddy Ryan. Kamusta kayo dyan? Mami Midinsay. Mami Mimi. Salve Musnabre. Ayan, si Lola Salve. Kamusta po? Leticia Montueto. Ayan, si Mama Letty. Sandra Rondes. Lola Sandra. Maria Lorena Castillo. Ayan, ang buong Castillo family, Mami Rina. Si Pastora Elisa Limpiada. Ay, kumusta po dyan sa probinsya mo, Pastora Elisa? Carl Andre Llorente. Daddy Carl, kumusta ang Nanay ating Dorcas Ay, Villagracia. nasa Amerika, Lola Dorcas. Tessie Francisco. Tessie, kumusta? Jaylin La Paz. Mami Olazo. Jaylin. Alec Trevilla. O, si Alex, ano po? Angelita Paredes. Ayan, si Angel, Lola Angel. Cristina Dira. Si Lala. Mayra Corrales. Oy, si Lola Mayra, belated po. Jelly-Ann Badjable. Mami Jelly-Ann. Marian Makatanay. Ayan, si Mama Maria. Marilina Barlo. Lola Marilina. Jack Badjable. Ayan, si Ate Jack. O, kamusta ang ating Ito ba? Mami Ameline. Ayan. John Patrick Dira. Okay, GB. Thank you, Lord. Ayan, Romeo Niverba. Ay, si Papa Myo. Kumusta, Papa Myo? Emma Abusejo. Ayan, kumusta po? Ayan. Ayan, thank you, Lord. Amen. Ayan. Hello. Ayan. Mag-comment po kayo para ma-acknowledge po kayo. Mamaya po uulitin ni Pastor. Ayan. Maraming salamat po. Thank you for joining us. Thank you for praying with
us. Amen. We want to pray for you po. Pati yung makakapanood dito ng ibang oras, ibang araw, there is power in prayer. Hindi po nalilimitahan ang prayer natin ng oras dahil si Lord po ay ever-present help, di ba? Sabi yan ng Biblia, the Lord is our ever-present help in times of trouble. Pag nanalangin ka, ito po, napanood mo ng ibang oras, ibang araw, sumabay ka sa prayer, si Lord po ang siya pong aktual na kasama natin. Ever-present, constant presence si Lord, constant companion, hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan, at ang kanyang pagmamahal hindi nagbabago. Opo, that is the beauty and mystery of God's love. Constant, hindi po nagbabago kahit nga tayo ay magkamali, hindi nababawasan ang pagmamahal ni Lord sa atin. Kasi ang pagmamahal niya ay hindi nakasalalay sa atin, kundi sa kanyang katangian. Di ba? He remains faithful. He remains loving. Kaya nga, laging lumapit kay Lord. Siya ang totoong kakampi natin. Siya ang totoong nagmamalasakit sa atin. Amen? At ang mga panalangin natin, tinutugon ni Lord. Amen po. Patuloy ipanalangin ang ating buhay, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga pamilya, at ipanalangin natin ang ating bansa. Amen po. Patuloy natin ipanalangin kapayapaan, kahinahunan sa ating bansa. Amen. Hayaan natin na si Lord ang magbigay ng kapayapaan sa ating bansa. Gusto ko lang pong mabanggit din, mga kapatid, alam ko ang prayer natin tinutugon ni Lord. Kasi kahit ano pang ingay ng mga kung sino-sino mga nag-iingay, at kung ano pa man ang dulot ng politika, nakikita mo po kumikilos sa ating mga panalangin. I saw this one video the other day ng ating Vice President Sara na nasa The Hague. At maganda yung sinabi niya dahil mahinahon at nakangiti at malusog naman ang ating dating Pangulo. Patuloy natin ipanalangin ang pag-iingat ni Lord sa kanila. Maging dito sa ating bansa, ang Pangulo natin, tahimik naman at payapa. Panalangin natin. Mga kapatid, wala tayong kinikilingang politiko. Ang kailangan ay ipanalangin natin lahat. Yan ang sabi ng Biblia, ipanalangin ang mga namumuno. Walang perpektong bansa, walang perpektong pinuno, walang perpektong tao. Kaya nga, di ba, napakahalagang tayo po ay sumunod sa Biblia. Sabi ng Romans chapter 13, ang lahat ng namamahala, ang lahat ng mga namumuno, dapat ipanalangin. Opo, dapat nating sundin ang batas. Sundin natin, mga kapatid, ang Biblia ang nagpapaalala sa atin na tayo po ay dapat marunong kumilala. Ito po ay demokrasya. Kaya ipanalangin natin, huwag tayong magpadala sa mga emosyon ng galit at ng kung anumang pagpapanik. Manalangin. Kaya gusto ko rin banggitin sa inyo yun. Alam niyo yan, wala akong kinikilig ang politiko. Gusto ko lang banggitin yung napanood kong mga short videos na yan. At gusto ko sabihin sa atin, ang ating panalangin ay tinutugon ni Lord. Amen? Ipanalangin natin ang ating Pangulo, ay panalangin natin ang ating pangalawang Pangulo, ipanalangin natin ang dating Pangulo, ipanalangin natin ang kapayapaan ng ating bansa. Mga kapatid, si Lord ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Diba sabi ng Psalm 33, verse 12, Blessed is the nation whose God is the Lord. Amen. At kung titingnan natin, tayo po ay isang pamilya. Ang ating bansa ay isang pamilya, pamilyang Pilipino. At katulad ng mga pamilya, ang pamilya po ay dapat ipanalangin. Wala rin perpektong pamilya, wala rin perpektong miyembro ng pamilya. Pero ang pamilya ay dapat nating protektahan sa panalangin. Protektahan natin ang pamilyang Pinoy, protektahan natin ang pamilyang Pilipinas. Opo, pati bayan natin. At ipanalangin din natin, pati ang buong sanlibutan, di ba? We need to pray for peace in the whole world. In Israel, in Russia, in Ukraine, in the Middle East, di ba? In the US, lahat ng 7 kontinente. Ipanalangin natin ang kontinente, lahat ng 7 kontinente, di ba? Asia, ano pa? Antarctica, ano pa? South America, North America, Australia, Europe, di ba? Itong buong mundo ay dapat natin ipanalangin. Kailangan natin ipahayag ang paghahari ng Diyos sa buong daigdig. We believe that Jesus Christ is
Lord all over the world, in all continents. Amen. And even in our nation, the Philippines, di ba? Sabi rin ng Biblia, panalangin natin kapayapaan ng Israel. Amen. Patuloy tayong magtiwala sa buhay ng Diyos. Patuloy din natin ipanalangin ang ating mga loved ones. Mga kapatid, huwag kayong mahiyang magbigay din ng inyong mga prayer request. Pinagpe-pray natin yan. Yung mga prayer request pag Sunday, pag naging-giving tayo na may mga sobre, yung mga prayer request na sinusunod yung pinagpe-pray yan. Yung mga prayer request ninyo, pag nag-chat kayo pa ni Pastora, di ba, pag nagsisend kayo, tithes, donations, offerings, tapos sasabihin nyo kay Pastora, na-send ko po, pakisama po sa prayer. Pinagpe-pray natin yan. Amen? Yung mga gusto mabanggit ang pangalan, habang nagla-live tayo, pinagpe-pray natin yan. Yung mga nagbibigay ng pangalan na hindi nagpapabanggit during our live stream, pinagpe-pray po lahat yan. Hallelujah. Why? Because we believe in the Word of God. Sabi ni Lord, Jeremiah 33:3, call unto me, I will answer you. It's an invitation. Iniimbitahan ka ni Lord, tumawag ka sa akin, tutugunin kita. Sabi nga ng Matthew 11:28, lumapit tayo kay Lord, di ba? Sabi ni Jesus, come unto me. Lumapit kayo, you who are heavily laden, you who are tired, kaya ikaw na napapagod, ikaw na nabibigat ang lubha, lumapit ka. Sabi ni Lord, sa Kanya ay may kapahingahan. Yan ang gawin natin ngayon. Tumawag tayo sa prayer habang kami nananalangin dito. Manalangin din po kayo dyan. Sabay-sabay tayo. Amen. Sabi ni Lord yan, kung may nagkakaisa sa panalangin, di ba, yung ating hinihiling, ipagkakaloob ng langit. Ang Diyos ay mapaghimalang Diyos. Hallelujah. Let's pray. Yes, Lord. Salamat po. Nakikita namin ang aming mga panalangin ay inyong tinutugon. Nakikita namin pinaghihimalaan at pinagmamalasakitan. Mga buhay namin at mga pamilya, maging ang pinagpipray namin, bansang Pilipinas. Lord, may pag-asa ang bansang Pilipinas. Patuloy niyong bigyan ng kapayapaan ang aming Pangulo, Ferdinand Marcos Bongbong Jr. Lord, paghimalaan mo siya. Maging ang aming Vice President Sara Duterte, paghimalaan mo rin ang former President Rodrigo Duterte. Sa dahil, Lord, tulungan niyo, ingatan niyo ang kanilang kalusugan at paghimalaan niyo ang kanilang mga puso. Ang kalagayan ng aming bansang ito ay inyong pong paghimalaan. Ang dalangin namin, magkaroon ng kalmado at mapayapang damdamin, pati kaisipan ang lahat ng mga Pinoy, pamilya at bawat isa, mga nakatatanda man o mga bata. Lord, Ikaw ang nagsabi, Panginoon, na lagi kang magtiwala sa iyo. Ikaw ang nagsabi, Panginoon, na huwag mapuno ng galit, matutong magpatawad, maging mabait sa isa't isa. Yan ang sabi niyo, Lord, Ephesians 4:32, maging mabait sa isa't isa, be kind to one another, mahabagin, compassionate, mapagpatawad, forgiving, just as God in Christ forgave you. Yan ang sabi niyo, ikaw ang naunang nagpatawad sa amin. Kaya Lord, kayo namin hihiling, patuloy niyong punuin ang bansang Pilipinas. Ang lahat ng mga namumuno, presidente, vice-presidente, kahit ang mga senador at ang mga hukom, Panginoon, Lord, executive branch of our government, judiciary branch of our government, legislative branch of our government. Lord, paghimalaan niyo, kasama na yung mga congressmen at maging sa mga local government units, Lord. Panginoon, sa lahat ng mga probinsya, governors and vice governors, lahat ng mga board of members of God. Lord, maging Panginoon sa mga mayors, vice mayors, councilors, sa lahat ng mga barangay captains, mga kagawad, sa pangalan mo, Panginoon Jesus, Lord, mahabag kayo. Panginoon, at lahat ng mga pamilyang Pinoy, pinapanalangin namin. Bigyan niyo ng kapayapaan lagi ang bansang Pilipinas. Pinapanalangin namin lahat ng mga nagaganap sa aming bansa. Ang mga krimen, ang mga aksidente, Panginoon, at ang iba't ibang mga kalagayan, Panginoon, mapasa ekonomiya, mapasa medisina, sa kalusugan, Panginoon, maging, Lord, sa mga edukasyon, Lord, lahat ng sangay ng aming bansa,
Pinapanalangin namin, pagharian niyo, Lord Jesus Christ is Lord all over the Philippines. Salamat po, Panginoon, ikaw ang nangako ng Psalm 33:12. Mapalad, pinagpala ang bansa na ang Diyos, ang siyang Panginoon. Blessed is the nation whose God is the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At ipinapanalangin namin kaming lahat, O God. Lahat po ng mga kasabay na nanonood ngayon, dito man sa Pilipinas o maging mga nasa ibang bansa. Lahat, Panginoon, dito sa Metro Manila at maging sa mga ibang probinsya at maging sa lahat ng mga mahal sa buhay na nakasend, Panginoon, yung mga links na ito, Lord, itong video na ito, Lord, sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, pinapanalangin namin, Lord, paghimalaan mo ang mga relasyon ng mga pamilya. Relasyon sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Lahat ng mga nagpe-pray, nag-a-agree kami, Lord. Relationship, Panginoon, pamilya, trabaho, Lord, pag-aaral, Lord, pakikitungo sa kapwa. Lahat ng mga relasyon, Panginoon, paghimalaan mo, Lord. Dalangin namin mapayapa, maayos na mga relasyon at ugnayan sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Lord, kahabagan niyo lahat po ng mga masasamang balitang naririnig namin. Paghimalaan niyo, pinapanalangin namin ang mga darating na araw. Lord, patuloy, Panginoon, na gagawa kayo ng himala sa lahat, Panginoon, ng mga pamilya, relasyon, at maging sa lipunan na ginagalawan namin dito man sa Pilipinas o saan mang panig ng mundo, kasabay ng mga nananalangin o maging ng mga mananalangin pag napanood ng video na ito, Lord, ibang oras man o ibang araw, in your mighty name, Lord Jesus. And Father, we also agree, Lord, we agree for your miracles to manifest, mag-manifest, mag-hari, Panginoon, talagang maranasan ng iyong mga himala na mga nananalangin po, Lord. Humihingi ng financial provision, yung mga kahilingan para matugunan ang pangangailangang pinansyal. Paghimalaan yung mga trabaho, ang mga negosyo, mga pinagkakitaan. Pinagpe-pray namin, Lord, yung mga nananalangin ng mga dagdag na mga mapagkakakitaan, marangal yung mga magdedesisyon para sa mga gagawin nilang mga hambang sa pinansyal o sa hanap buhay o sa pagsisikap at pagsasakripisyo. Pagpalain niyo po, Lord, in your mighty name, Lord Jesus. Pinapanalangin din namin lahat, Panginoon, ng mga nananalangin ngayon para, Lord, sa Lord, kalunan at kapayapaan ng isipan. Yung mga may nararanasan, Panginoon, ng mga problema sa isipan, sa mga desisyon, sa mga gagawin, Panginoon, mahahalagang bagay sa kanilang buhay, Lord. Kapayapaan niyo at pamumunan niyo, paghahari niyo, Lord. Yung may mga problema, Panginoon, na naguguluhan ng isipan, bigyan niyo po ng liwanag. Hayaan niyo po, Lord, na ang salita niyo ay siya po magdulot ng kapayapaan at liwanag sa mga desisyong gagawin, sa mga nade-depress. Pray, O God, that you will strengthen, O God, and you will help them, O God. Lord, talagang mararanasan nila, ikaw ang kasama nila. Papalitan mo ang anumang kalumputang hindi maipaliwanag ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito at ng sino man, kundi ikaw lang ang makapagbibigay. The peace that passes all understanding that you promised, O God, in Philippians 4:6, pinagpe-pray namin, mag-ari, Panginoon. Hayaan niyo pong maranasan ng bawat isa, paglaya sa anumang depression, sa anumang kalungkutan, sa anumang takot, sa anumang pangamba, in your mighty name, Lord Jesus. Maging ang kalusugan ng katawan, pinapahayag namin ngayon, healings and miracles from the top of our heads down to the soles of our feet, buong katawan, lahat, Panginoon, gumagawa ka, kumikilos ka, pinapanalangin namin normal health numbers for everyone. Normal health numbers, O God. Paghimalaan niyo, Lord, ang mga blood pressure, the sugar. Paghimalaan niyo, Lord, ang triglycerides, ang cholesterol. Paghimalaan niyo, Lord, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, healing and miracles, O God. Kagalingan, Panginoon, sino man ang mga may problema, Lord, sa kalusugan ng katawan, dinedeclare namin ang pinaghihimalaan mo ngayon. Ano bang mga ano bang mga sintomas? Lord, symptoms are not sickness. Ano bang mga bumabara? Ano bang mga namapaga, mga inflammations right now, Lord? Dinedeclare namin, ikaw ang humihipo, ikaw ang gumagawa, nagpapagaling, naghihimala. Durugin mo lahat ng mga bukol, Lord, in your mighty name, Lord Jesus. Tunawin nyo lahat ng mga
bumabara. At yung mga namamaga, Lord, dalangin namin, ito po'y maging normal in your mighty name, Lord Jesus. Pinagpapray din namin, Lord, normal na daloy ng dugo sa buong katawan para sa lahat sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Normal, Panginoon, maging ang oxygen level, normal level ng oxygen sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Even wisdom and discipline, ibinibigay mo, Lord, ang karunungan, ibinibigay mo, Lord, ang disiplina. Matututunan ng bawat isa kung paano magbagong buhay, kung paano, Panginoon, na makinig sa iyong salita, kung paano, Panginoon, na matutunan ang malusog na pamumuhay, may disiplina, may karunungan, may katatagan sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Mga pagbabago tungo sa kalusugan, hallelujah. Mga pagbabago tungo sa kapayapaan ng isipan, mga pagbabago tungo sa maayos na pamumuhay. Lord, salamat, salamat. Yung mga nagpapagamot, yung mga, Lord, nagpapacheck up, yung mga, may mga talagang health issues, Lord. Panginoon, kayo po ang Diyos, ang totoong manggagamot, great healer, miracle working God. Kayo ang Diyos na nagpapagaling, kayo ang Diyos na naghihimala. Lord, kayo ang doktor na talagang maaasahan. Ang sinasabi mo ay mapagkakatiwalaan at ang ipinangako mo, Lord, sa mga sugat na naranasan mo, Panginoon Jesus, kami lahat ay nakatanggap na ng himala, ng kagalingan. By your stripes we have been healed and we receive miracles right now. In your mighty name, Lord Jesus, lahat ng mga mahal sa buhay na ipinagpipray, nila lay hands, o maging ang mga mahal sa buhay na hindi man kasama na binabagit ang mga pangalan. Dinedeclare namin, Lord, nag-a-agree kami. You are, Lord, doing miracles, O God. Answering prayers, O God. In your mighty name, Lord Jesus, by your power, O Holy Spirit. Thank you, Father God. Hallelujah. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong kabutihan. We love you, Lord. We receive our miracles, Lord. Salamat, salamat para sa aming buhay, sa aming pamilya, maging sa spiritual family ng Jeremiah 23, the Lord our righteousness family, lahat ng mga churches, O God, at maging ang aming bayan, ang bansang Pilipinas, at maging sa lahat ng lugar na may mga anak ang nanonood ngayon, saan mang bansa, nanonood ngayon lahat, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon Jesus. We also declare peace in Jerusalem, peace in Israel, in all nations, O God. Panginoon, ng kapayapaan at pagkakasundo, Russia, Ukraine, Lord. Sa Middle East, ang Gaza, ang Israel, Lord. Sa US, O God. Lahat ng mga nabanggit namin kanina, Panginoon, lahat ng mga kontinente sa buong daigdig. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, buhay ka. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Buhay ang ating Diyos. Amen. Pag-pray natin ngayon yung mga pangalan, habang mababanggit po ng mga pangalan, pwede rin po kayong sumabay, banggitin yung mga pangalan ng mga loved ones nyo. Banggitin nyo, i-declare nyo ang healing, i-declare nyo ang himala. Ipag-pray natin lahat yan. Amen. Sa mga hindi po nagpapabanggit ng live ng mga pangalan, we are praying for you. Amen. At patuloy po tayong kaisa, i-declare natin. Pwede kayong magbanggit yan habang nagpabanggit po ako ng mga pangalan sa panalangin. Dahil sa Diyos, walang imposible. Sabi ni Lord, hingin mo, ibibigay. Di ba? Kumatok, pagbubuksan. Tumawag, tutugunin. Humanap, makakasumpong. Kaya patuloy natin i-declare yan. Amen. Let's continue to pray. Yes, Lord. We also, Lord, pray for all the names, yung mga pangalang sinesend, O God, for prayer request, Lord. Pinapanalangin na namin. At kilala niyo pong lahat ng mga pangalang nababanggit during our prayer time. Pag nagpe-pray kami, Panginoon, Lord, dito sa opisina, dito sa church, at maging during live streaming katulad nito, kilala niyo lahat, Lord. Alam niyo lahat yan, Lord. At pati yung mga nag-a-agree at nagbabanggit din ng mga pangalan, sumasabay sa panalangin ito. Thank you, Lord. Ikaw ang nagsabi, ask, it shall be given unto you. Seek, you shall find. Knock, the door will be open unto you. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. And continue to lift up to you. Everyone, Lord. We pray for Aure Villagracia, si Baby Areli, si Mami Chian, mag-asawang Bert and Dorcas Villagracia, si Lola Esther Oco, Tomas Serino Ferido, Perla Ferido, BJ Villagracia, Luz Melinda Libby, Franz Anton Mirales, Mami Erika Ando, Yoshitero Ando, Robert Quiros, Giancarlo Alcala,
Patterson Luis, Banji Ichoma, Kisha Christine Perales, Patricia Perales, Amir Melu, si Pastora Nena Velasco, lahat ng mga pastor, pastora, na mga humihingi ng panalangin, kilala mong lahat, Lord, pinagpapray namin. Ireneo Caparas Jr., si Daddy Jojo Abelia, Nemia Sanchego, si Ate Mencho, Carmelita Ang Mama Baby Castillo, si Nas Adriel Castillo Luñarin, ang apo, maging ang mga magulang na si Mami Precious, si Daddy Christian, Mama Emmy Emelita Mejia, ang buong pamilyang Dabuyan, si Mama Cora Dabuyan, Papa Jimmy Dabuyan, Jonan Dabuyan, Jason, ang mga Panginoon si Wangi, Jim Joshua, ang mga apo na si Marcos Dabuyan, si Chana Po, ang mga magulang na si Mami Sai, si Daddy Jonas, si Lola Aurea Chavez, Lolo Serino, Moises De Castro, Jun Opeña, si Nanay Ea Celia Barco, Rodel Minante, Castro Family, Kuya Hernan, Jun, si Nanay Paz, Corazon, si Princess Villarreal, Angeline Icasas, Jenny Albadjable Kaimpoy, Jimmy Kaimpoy, Yas Kaimpoy, Mami Avelin Pesias Badjable, Ronnie Badjable, ang mag-asawang Julian, Ezekiel, Mami Ronelyn Olalia, si Daddy J.R. Rafael Olalia Jr., si Jairo Olalia, Andy Olalia, Gina Boto, si Lola Amparo Barrera, si Lola Margarita Rosales, ang Lola Linda Masinsin Paturo, ang Lola Jenny Rose Badea, si Kuya Edge, si Chloe Badea, ang buong Patubo family, ang Angelito Patubo, Jack Patubo, si Dana, si Talia, Bella Eden Olarbe, ang buong Olarbe family, Maribel, Mary Grace, Jobert Mar, si Jane Carlos, ang mag-asawang Mama Salvi at Papa Kaloy Mosenagre, at ang mga apo, si Lucas, si Hope, Aida Escrobo, Teresita Briones, ang magkapatid ko, Dehan Julio, Lian Julio, ang lalayo Rosina Dira, si Nanay ko, Sir Pidal Zapico, ang Mama Kunin, Serapo, Mami Noemi Magaliona, Valentin Magaliona, Christine Carmel Magaliona, si Kevin Amiel Ismael, ang buong Imay family, si Mami Gloria Imay, Ana Lu Uwada, ang buong Garan family, si Papa Nilito, si Mami Nifa, si Nechi, si Lola Edna Jestri, at ang mga anak at mga apo, mga anak na si Mabel, si Jason, si Jacqueline Claire Carzano, si Lorna Palabrica, Jaime Espiritu, Georgine Patriarca, Bernard Patriarca, si Lola Sol Caneja, at ang anak na si Mami Christine, ang mga apo, si Hera, si Ezra, si Kelly, at si Baby Jane, Sol Johnny, Crisanto Francisco Jr., Tessie Francisco, Benay Sol, Samantha Alfaro, Carlito Orante, Macario and Fordelisa Aquino, Angelina Aquino, si Rudolph Venuya, ang mag-asawang Ernie and Sina Dolan, ang mag-asawang Mila Krebs, Klaus Krebs, ang Lola Nina Sison, si Melissa Sison, Nancy Vista, Elisea Jasaya Navarro Doliente, Lola Sandra Rondes, EJ Rondes, si Claire Lintaya, Delma Asuncion, Maria Cristina Asuncion, K.N. Asuncion, Lola Feli Del Vera, Flor de Lisa Gayampa, Maria Aquino Adaptante, si Tatay Ray Mateo, Nanay Lu Mateo, Rina Castillo, Mike Castillo, Nanay Linda Castillo, si Raymond Mateo, Reinhard Castillo, Valerie Celestino, Ruth Castillo, Reggie Mateo, Vicencio Yuro, Luz Javier, Leia Manuel, Dennis Carcelar, Mariflor Espejo, Reynan Sapio, ang magkapatid na Alex Cubales at Jaime Cubales Jr., ang magkapatid na Dennis at Dick Tolentino, mag-asawa Lord, si Lola Terry Galompines Laresma, at si Tatay Jaime Laresma Sr., ang Kuya Julius Daniel Arozal, Grace Serino Ricardo, Cedric Soriano, Carmen Julio, Petronio Dalagan Jr., si Tatay Beto Paus at Nanay Nelia Paus, Richie Torres, Annalisa Bertes, Mama Vivi Calizo, Cristina Senyo, Gigi Eschoco, Marisa Villa, Alex Nicolas, Nelson Mendoza, Brent John Rondina,
Hermenegildo Bandola, si Jerome Caliso, Myra Canaria, si Tito Kiko Verba, Derek Rose Bahamundi, Sylvia Robea, si Gerard Arrepano, Cheska Gayapa, Ayesha Gandula, Beth Pasis, Faith Pasis, Sheridan Santillan, Mark Liray, Tobis, Mercedita Celis, Los Benita, Amposta at ang buong pamilyang Amposta o Lord Margaret, si Sabrina Caparas, Bernadette Canina, Jared Udolo, Elijah Paul Corrales, Henry Limpiada, Ana Lizel Mendoza, Bianca Jane Mojica, Julia Orsine, Jun Montuerto, Leti Montuerto, Camila Abelgas, Jan Lucas Manlangit, Zizayon Pado, Michael Aquino Sanchez, Ali Herrera, Lorena Red, Natasha Nacionales, Natalie Nacionales, Roslyn Abancia. Pinapanalangin din namin, Lord, ang buong Sugimoto family sa Japan po. Ang Otosan Mitsulisa, ang Mami Maria Lourdes Subi, at ang kanilang mga anak, Lord, si Kanain, Romika, Yukari. Yes, Lord, lahat ng Panginoon ng mga nag-pray ng mga mahal sa buhay, nagbabanggit, asawa, magulang, mga anak, mga kapatid, mga kamag-anak, kaibigan, kaeskwela, katrabaho, Lord. Lahat ng mga pinapanalangin, binabanggit ng mga pangalan, nag-a-agree kami, Lord. Maging yung mga pinag-pray namin palagi, Lord, na hindi nagpapabanggit ng pangalan, lahat kilala mo kami, Lord. Ikaw lang talaga ang aming pag-asa. And we thank you, Lord, because we agree with your word, and your word can be trusted. Opo, nakikiisa kami sa iyong mga salita. Kasi ang salita mo ay mapagkakatiwalaan. Ikaw ang nagsabi, Panginoon, Psalm 84:11, you will never withhold any good thing from those who fear your name. Hindi mo ipagkakait ang anumang mabuting bagay sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Pagharian niyo po, Panginoon, ang aming mga buhay at pamilya. Yung pinangako niyo sa Psalm 91, Lord, salamat. Mahabang buhay para sa aming lahat, O God. Mahabang buhay, malusog, malakas, ligtas, payapa. Salamat. Maging yung ipinangako niyo, Lord, that you will supply all our needs, Philippians 4:19. Yung ipinangako niyo, Lord, that you will give the desires of our hearts, Psalm 37:4. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you, Lord. We love you, Lord. Maging yung pag-aaral namin ngayon, Lord, paghimalaan niyo, Panginoon. What are the blessings? Ang sarap-sarap malaman, may mga blessings, Lord. What are the blessings that come with having intimate relationship with you? Salamat, Lord. May mga blessings, may mga benefits, mga pagpapala, mga benepisyo. Kapag kami ay malapit ang relasyon sa iyo, magpalain mo, Lord, ang iyong mga salita. Magpalain mo, Lord, ang lahat ng pagtanggap na gagawin namin at patitiwala sa iyo. Nabubuhay kami, Lord. Hindi sa nakikita, hindi sa nararamdaman. Mas totoo ang iyong salita na aming pinagtitiwalaan, pinanghahawakan. Father God, thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palpakain sa Lord. Lahat dito, nagpupuwi, sumasama sa maluwag. Kayo mahiya kahit sa mga bahay ninyo. Kahit yung mga kapatid na ibang oras, ibang araw, huwag ka mahiya. Huwag ka mahiya, pumalakpak, sumampa, magpasalamat. At laging nakatingin kay Lord. Amen? Kaya yung kinanta natin, when I look into your holiness, kay Lord ka tumingin. Ang mga nangyayari sa iyong buhay, kung hindi mo man nagugustuhan, kung may mga taong nagagamit ang kaaway upang ikaw ay masaktan, huwag mong tingnan kung ano yung mga masakit na nagawa. Tumingin ka kay Lord. When I look into your holiness, tingnan mo ang kaluwalhatian, kabanalan ng Diyos. Di ba? Kaya nga, ang magiging reaction mo, sumambay. I worship you. I worship you, my Lord. The reason I live is to worship you. Diba? Ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay ay para sambahin ang buhay na Diyos. Amen? Handa ka na ba sa pag-aaral natin? Handa ka na ba angkinin ng mga blessing ni Lord? Amen? Direct, handa na ba tayo? Ayan, sige. Opo, ito. Nasa akin ang pointer. At ayan, pinutin natin yan. Papakita na rin ni Direct sa atin. Ang tanong natin, what are the blessings that come with having an intimate relationship with God? May mga pagpapala na dumarating kapag tayo po ay malapit sa Diyos. Ayan, no? Kita-kita ba nila, Direct?
Ang sarap eh. Alam niyo ba, pinanonood ko, natutuwa ako sa sarili ko kasi pag tinuturo kong ganyan, minsan nasabi ko, parang mali yung turo ko. So ito, tama ba ito, Direk? Tama po. sabi ni Lolo Johnny, sakto na yung turo. So tama itong pwesto ko na ito. Dito ko kasi, ayan eh. Nakakatawa. So, today is March 20. Ayan, ang ating pong passage ay talagang kailangan i-memorize niyo yan. Ito po ay napakalawak na pag-aaral, napakaraming mga pwedeng matutunan. Purity, holiness. Kasi nga, di ba, ulitin ko lang yung Hebrews 12:14. Without holiness, no one will see the Lord. Kung walang kabanalan, walang kalinisan, hindi natin makikita si Lord. Kaya nga, blessed are the pure in heart, for they will see God. NIV. God blesses those people whose hearts are pure. They will see Him. Pinagpala ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen? Opo. Kasi napakaganda nitong The Beatitudes. Ayan, puntahan natin. The Beatitudes. Matthew 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walo yan eh. Nakakadalawa na po tayo. Hopefully, hindi ko naman po patatagalin masyado ang about pure in heart. Hanggang linggo, and then next week, panibagong Beatitudes naman. Kasi asarap yung pag-aralan nito. Ayan eh. Verse 3, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Poor in spirit, ibig sabihin, nakadepende ka lang kay Lord. Wala kang pwedeng ipagmalaki. You are poor. Spiritually, you need God. May sense, di ba? At ang pangako, sa atin ibibigay ang kaharian ng langit. Pangalawa, verse 4, Blessed are those who mourn, they will be comforted. Tatandaan niyo yan. Huwag kang magiging nanakit. Huwag kang magwawala. Huwag kang magagalit. Magdalamhati. Kung nasasaktan ka, umiyak ka. Ang mga umiiyak at nagdadalamhati ang inaaliw. For they will be comforted. Verse 5, Blessed are the meek, maamo. Kailangan may kaamuan, maging maamo, huwag mapalasik, huwag makikipag-away. Maamo, ang mga maamo, they will inherit the earth. Sila ang magmamana ng daigdig, magtatagumpay ang negosyo, magtatagumpay ang iyong mga ginagawang mabuti at tama, maging maamo. Amen. Verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Magutom, mapuhaw sa katwiran, ang pangako bubusugin. Ang mabubusog sa katwiran, ang mabubusog, bubusugin ng Diyos, yung mayroong uhaw at pagkaluto sa tama, sa matuwid. Amen? Verse 7, Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Kaaawaan ang marunong maawa. Huwag kang makipag-away. Hindi ka aawaan o nakikipag-away. Ang mahabagin ang hahabagan. Verse 8, ito pinag-aaralan natin. Blessed are the pure in heart, they will see God. When I look into your holiness, amen? Pure in heart, they will see God. Verse 9, Blessed are the peacemakers, they will be called children of God. Ang mga nagdadala ng kapayapaan, yan ang totoong mga anak ng Diyos. Amen? Blessed are those who are persecuted because of righteousness. Ginagawa mo na yung tama, inuusig ka pa, mapalad, pinagpala, may pangako si Lord. Theirs is the kingdom of heaven. Amen? And natutunan natin, March 6, nagsimula tayo. How do we cultivate a pure heart for God? Paano magkakaroon ng pusong malinis? Verse 9, March 9 pala. March 9, dates na pala ito. March 9, Sunday. How can I make myself acceptable to God? Tapos, so March 13, ang naging tanong natin, what are the benefits of seeing God? Yung karugtong, actually, titingnan natin ngayon yan. Dalawang titingnan natin. Blessings, benefits, ang ganda. Opo. At kung nakaraang linggo, March 16, what does it mean to see God? Natutunan natin anong kahulugan ng makita ang Diyos. And what are the different stages of purity? Ito po ha, pwede nyo pa rin kung panoorin ang mga dates na yan, ang mga videos na yan. Amen? Today, March 20, 2025, ang tanungan natin ay, what are the blessings that come with having an intimate relationship with God? Kasi nga, blessed are the pure in heart, for they will see God. Sabay-sabay tayo dito. God speaks to us about seeing Him. Si Lord mismo ang nagsasabi. Gusto niyang makita natin siya. We will see Him face to face. Makita natin ang mukhaan. We will stand before Him. Yung magiging karapat dapat tayong makakatayo tayo sa Kanyang harapan. We will behold na ating makikita. Mamamangha tayo. Ang Diyos na totoo. Ang Diyos na walang hanggan, the eternal God. Amen? Are you ready? Dalawa po titingnan natin. Unang B, blessings.
Blessings that become ours through faith in Christ. May mga pagpapala na ating makakamtan dahil tayo ay malapit sa Diyos. Yan, intimate relationship. Isuko mo ang buhay mo kay Lord. Bakit kailangan isuko ang buhay kay Lord? May pagpapala! Di ba? Sabi tayo, when we believe in the Lord Jesus Christ, pag pinili mo magtiwala sa Panginoong Jesus, yung pagtitiwala, faith forms the bond of a living union in which Christ becomes ours and we become His. We are in Christ and Christ is in us. Message yun, di ba? Tayo ay na kay Kristo, si Kristo ay nasa atin. Yung ating pagtitiwala sa Kanya ay may nabubuo na ugnayan, buhay na pag-uugnayan, living union. Yung bonding natin kayo, magkakaroon ng malapit na ugnayan. Kaya nga, tayo po ay magiging pag-aari ng Diyos at may mga daladalang pagpapala. Yan, tatlong pagpapala ang tutukuyin natin. Justification, legal. Mahalaga yan. Kasi ang totoong laban natin is spiritual. Medyo nauna ako sa sarili ko, papaliwanag natin yan. Ang totoong laban natin is spiritual. Ang totoong kaaway natin si Satanas at ang mga demonyo. At dahil sa kasalanan, tayo ay kanilang nahuhusgahan, tayo ay kanilang nako-condemn, di ba? Nagkakaroon ng condemnation. Ikaw mismo, aminado ka, nagkakasala ka, nadadapa ka, at talagang nagagamit ang kaaway ang iyong kasalanan para ikaw ay magkaroon ng damdamin na pakiramdam mo, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Pero may regalo si Lord, justification, legally, walang magagamit naman si Satanas sa atin. Forgiveness, relational. Pagdating sa relasyon naman natin kay Lord, walang dahilan para hindi tayo makalapit sa Kanya. At personally, sa sariling buhay natin, cleansing, paglilinis. Ang ganda nito, mga kapatid. Pag ito naunawaan mo, walang anumang pwedeng magamit ang kaaway naman sa isa-isahin natin. Justification, legally, wala nang magagamit si Satanas laban sa iyo. Bakit? Dahil kay Kristo. Kaya napakahalaga, ibigay mo buhay mo kay Kristo. Relasyon, hindi relihiyon eh. In Christ, God drops all charges against us. Wow! Di ba? Dahil kay Kristo, lahat ng pwedeng mga akusasyon o kaso, mga kasalanan na pwedeng gamitin laban sa iyo, dahil kay Kristo lahat ng yan ay napawalang sala. Justified, napawalang sala dahil sa ginawa ni Kristo. What a blessing, di ba? Opo, what a blessing. Ang totoong dahilan bakit makakapasok tayo sa langit ay hindi dahil mababait tayo, kundi dahil pinawalang sala tayo ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Ayan, sabay-sabay po tayo. The reason that we enter heaven is that God does not charge our sins against us. Why? Yan. Ang dahilan makakapasok tayo sa langit kasi mismo ang Diyos hindi na ginamit laban sa atin ang mga naging kasalanan natin. Bakit? Kasi pinagbayaran ng Jesus. Sabay, God charges our sins to the account of Christ. Yan mismo ang sabi ni Isaiah 53:6. Bago pa dumating ang Panginoong Jesus, ipinahayag na kung ano ang misyon ng Panginoong Jesus. Kaya nagkatawang tao ang Diyos. Ano sabi? The Lord has laid on Him the iniquity of us all. Pinagbayaran na ng Panginoong Jesus. Ipinataw lahat ng ibinintang sa atin ng mga kasalanan natin na guilty tayong lahat. Lahat yan ipinataw sa Panginoong Jesus. Dala-dala lahat ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pinagbayaran niya. Hallelujah. Kaya lahat ng mga kasalanan may kapatawaran na pawalang sala. Beses ba ito? Opo, na pawalang sala. Hallelujah. Ayan o. Sabay-sabay tayo sa paliwanag natin ito. In Christ, kay Kristo, our sins have been paid in full. Lahat ng kasalanan natin, pinagbayaran na ng buong buo. Kaya nga, they will not and cannot be charged to us on the last day. Opo, ang buhay natin ay ligtas at napatawad sa kasalanan. Kaya kailangan natin magpatuloy kay Lord. Huwag na natin balikan ang lumang buhay. Pinatawad na tayo. Kaya nga, pag nadapa, bangon. At sa araw-araw, unahin mo si Lord. Pag nadapa ka, walang taong perfecto, madadapa kang bangon. Pero ingatan mo talaga ang iyong puso.
puso. Kaya nga mapalad ang mga malinis ang puso. Makikita ang Diyos. Huwag mong payagan masusulang ka ng kaaway na ang mga binabalak mo ay mga balak ni Satanas. Di ba? Huwag kang sumang-ayon sa mga maruming balak ni Satanas kung ano-ano masamang iniisip, mga paghihiganti o paggawa ng masama. Kagagawa ni Satanas, ang tao hindi masama eh. Nagiging masama kasi mali ang pinakikinggan, mali ang pinapayagan. Kailangan payagan mo ang puso mo, laging maging malinis. Pagising sa umaga, magpalinis ka kay Lord. Bago matulog sa gabi, magpalinis ka kay Lord. Sa buong maghapon, manalangin at kausapin si Lord. Amen. Yes, this is the wonderful truth of justification. Tila nyo sabi ng Romans 5:1. Sabay-sabay po tayo. Being justified by faith. Nung magtiwala ka kay Lord, ikaw ay napawalang sala na. Ano ngayon ang meron tayo? Kapayapaan, kasiguruhan. May kapayapaan tayo. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Mapayapa. Tanggap tayo ng ating Amang nasa langit dahil sa ginawa ni Kristo. May kapayapaan tayo kasi napawalang sala tayo. Justification is a wonderful blessing. Hindi yan kayang bayaran. That is priceless. Wow! Amen. Justification, pagpapawalang sala. Kaya nga talagang dapat makita natin, hindi natin kayang piligtas ang ating sarili. Sabay-sabay tayo. Justification is a wonderful blessing. Our salvation rests on God, who is just and is sealed by the blood of Christ our Savior. Amen? Tayong lahat po ay napawalang sala ng Diyos na walang kasalanan at matuwid. Bakit? Dahil ginawa ni Kristo, nasenyuhan ng ginawa ni Kristo nang bumuhos ang dugo niya sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Hebrews 9:22. Kung wala ang pagbuhos ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Di ba? Lagi natin nababanggit yan, lalo na pagkomunyon. Opo, dahil bumuhos ang dugo ni Kristo, ikaw at ako ay napatawad sa kasalanan. Yan ay na talagang regalo na blessing, pagpapala para sa ating justification. Hallelujah. Legally, wala nang magagamit si Satanas at ang mga demonyo laban sa atin. Legally. Kasi sa legal, hindi po hindi tayo illegal na niligtas legal. Totoo po, idinaan sa tamang proseso na pahiya si Satanas at ang mga demonyo. Ikaw at ako ay meron ng karapatan na lumapit sa Diyos. Di ba? Sabi ni Jesus yan, alam natin yan, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dahil kay Kristo, makakalapit tayo sa Ama. Amen. Siya ang daan, katotohanan at buhay. Kay Kristo meron tayong buhay. Kay Kristo meron tayong kalayaan dahil siya ang katotohanan. Kay Kristo, tayo ay makakalapit sa Ama dahil siya ang daan. Hallelujah. Pangalawa, forgiveness. Pagdating sa relasyon natin sa Diyos, dahil kay Kristo, tayo po ay pwedeng tumawag ng Ama sa Kanya. Opo, tayo ay anak, siya ang ating Ama. Di ba, John 1:12, ang sino mang tumanggap kay Kristo, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sino alam ang may karapatan maging anak ng Diyos? Ang tumanggap kay Kristo, nagtiwala kay Kristo. In Christ, God reconciles us to Himself. Tayo po ay pinagkasundo. Yung mga hindi na pagkasunduan, yung mga hindi natin makasundo dati ang Diyos, ngayon dahil kay Kristo, tayo po ay meron ng relasyon. Reconciled to God. Ang Diyos, pag nagpawalang sala, nagpapatawa din. God, when God justifies, He also forgives. Sabi ng 2 Corinthians 5:18 na yan, basahin po natin. And God, through Jesus Christ, reconciled us to Himself. Dati, lahat tayo dahil sa kasalanan, kaaway ng Diyos. Kasi ang may gagagawa ng kasalanan si Satanas. Si Satanas ay kaaway ng Diyos. Alam niyo ba ibig sabihin ng Satan? God's enemy, God's adversary. Kaya dati, tayo po ay kaaway ng Diyos. Kaya ngayon, tayo ay kaibigan na. Sa katunayan, anak. Amen? Now, God makes all of us His friends. And when you receive Jesus, His children. Diba? At ang children of God, dala-dala kapayapaan, diba? Peacemaker. Alam mo, sarap-sarap pag-aralan ng salita ng Diyos. Opo,
Dahil kay Kristo, meron tayong kapatawaran. Dahil kay Kristo, tayo na pawalang sala. Justification, forgiveness, nagdalang pa po natin yan. Tingnan niyo po ito. When it comes to love, ang love pwedeng one-sided. Pwedeng mahal mo kahit hindi ka mahal. Pero relationally, yung relasyon, pag nagpatawad, imposibleng hindi maranasan ng dalawa. Opo. Basahin natin ito. Love can be one-sided. You can love a person who does not love you back, right? Pwedeng ang alam mo, ikaw na. Pwedeng hindi alam na minamahal mo na mahal mo siya. Di ba? Yung tipong, may relasyon kami niyan, pastor, talaga, alam niya ba? Oo, di ba? Pwede mong mahalin kahit hindi niya alam na mahal mo siya. Pero pag nagpatawad, naghihimala si Lord sa relasyon. Yan. But forgiveness is always relational. Magpatawad ka, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, magpatawad! O, tingnan ko dito, hindi naman kayo galit ha, sinisigawan niyo yung katabi niyo. Magpatawad! Relational yan. Opo. One forgives, the other is forgiven, and out of this forgiveness, a relationship is restored. What a wonderful blessing, di ba? Blessing talaga. Magpatawad, huwag maghinanakit. Relationally, yan ang ginawa ni Lord sa atin. Yung relasyon natin, muling naibalik. Napawalang sala, justified, justification. Nanumbalik ang relasyon, reconciliation, forgiveness. Yan ang ginagawa ng forgiveness. Restored relationship. This is the grace of God. Talagang biyaya lang ni Lord. Tulong ng Diyos, hindi mo kaya, hindi ko kaya. Hindi atin, kundi kay Lord. He forgives all sin. Ito ang kanyang biyaya. Siya lang ang nagpapatawad at may karapatang magpatawad. May kakayahang magpatawad ng kasalanan. Kaya sa ating lahat, to all who are in Christ, ito ang sinasabi ni Lord. I-meditate mo yan. Hebrews 10:17. Your sins I will remember no more. Kinalimutan na ni Lord ang ating mga kasalanan. What a blessing! Justification. Forgiveness. Ito pa ang saya-saya. Dililinis. Number 3, cleansing. Ito yung personal. Alam mo, masarap yung alam sa sarili mo na malinis ka sa paningin ng Diyos. That's personal. What a wonderful blessing, di ba? Dahil kay Kristo. Sabay-sabay po tayo, ayan. In Christ, God washes our hearts. Dahil kay Kristo, ang puso natin nililinis. At kailangan natin itong palagi ipalinis. Kasi hindi tayo perfect. May mga araw, di ba, na hindi mo nga minsan namamalaya na saksaktan mo si Lord. Kahit si David, naging prayer niya yan. Sabi niya, Lord, forgive my hidden faults. Yes, we need this on a continuing basis. Kaya nga kailangan laging manalangin araw-araw. Kailangan laging humingi ng gabay sa Diyos araw-araw. Araw-araw kailangan magpalinis. Personal malinis. We never get beyond the need of it. Walang araw na hindi natin kailangan ang paglilinis ni Lord. Amen? Yan po ang ibig sabihin ng 1 John 1:9. Sa katunayan, this verse, there is a verse that brings together. Opo, nandiyan yung tatlong 3 blessings of justification, forgiveness, and cleansing. Basahin natin yung sinabi sa NIV. Sabi ni John the Beloved, if we confess our sins, God is faithful and just. Ayan yung just. Matuwid siya. Kaya niya tayo gawing matuwid. Justification. And to forgive us. Forgiveness. Justification. Forgiveness. Forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Nakita niyo yung tatlong blessing. God is just. He can justify us. Justification. To forgive us. Patawarin. Forgiveness. And cleansing. Cleanse us from all unrighteousness. Wow! What a blessing. Amen? Justification. Forgiveness. Cleansing. Ang sarap. Ang sarap malaman na blessing ni Lord dito sa atin na pwede mo itong maranasan araw-araw. Kaya nga yung Romans 8:1, there is now no condemnation. Wala nang condemnation. Kaya pag ikaw ay nadapa, bangon! Amen! Huwag ka manatiling nakadugmok. Ano gagawin mo? Humingi ka ng tawad kay Lord at hayaan mo ibangon ka niya at magpatuloy. Huwag mo nang limunin ang nakaraan. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Bago ka na. Amen.
Ha? Kaya pag may nagsabi sa'yo, di ba ikaw, ganito ugali mo? Ay, sorry, hindi na ako yan. Tama ba yun? Yung mga nangyari na nakaraan, minsan yung mga nakakilala sa'yo 10 years ago, 20 years ago, o 5 years ago, o last year, ano man ang mga nagawa mo kasalanan, wala ng condemnation. Hallelujah. Kaya pag may nagsabi sa'yo, kilala kita, di ba ganito ugali mo? Sabi mo sa kanya, pasensya ka na. I'm not that person anymore. Amen? Pinatawad na ako ni Lord. Araw-araw niya akong nililinis. Wala na yan, mga bakas ng kasalanan na yan. Amen? Malabakan natin si Lord. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Ang saya-saya, di ba? Kaya nga, eto na. Oh, in Christ, God justifies. Kay Kristo, pinawalang sala tayo. In Christ, God forgives. Pinatawad tayo ng Diyos. In Christ, God cleanses. Nililinis tayo. Magtiwala kay Kristo. Yan. Faith in Christ is confidence in His ability. Yan ang pagtitiwala kay Kristo. Yung mayroon kang katiyakan na magagawa ng Panginoon. Ano yun? To justify, mapawalang sala. Forgive, mapatawad. Cleanse, linisin through the power of His shed blood. That's what faith is. Wow. Amen? Kaya tayo po ay hindi relihiyoso. Tayo po ay nagtitiwala kay Kristo. Relasyon, justification, forgiveness, cleansing, blessings that become ours through faith in Christ. Ang ganda, di ba? Kaya yung benefits, yan. Kasi alam mo, nalinis ka na. Kasi alam mo, karapat-dapat ka na. Kaya nga, yung sinabi ng Matthew 5:8, blessed are the pure in heart. They will see God. Ano ngayon ang mga benefits ng ikaw, nakikita mo si Lord? Ngayon, ganito yan. Di ba? Napag-aralan natin, nakita natin si Lord sa kanyang salita, sa kanyang mga ginawa, right? Babalikan niyo po yung ating unang Sunday na napag-aralan to, yung March 9 natin. Balikan niyo po. Ha? Tapos last Sunday, nagtutunan natin, what does it mean to see God? To see God means to be admitted into His presence. Ayan. To see God means to be admitted into the presence of God. Kaya pag sinabi natin, benefits of seeing God, ibig sabihin, you are admitted into the presence of God. May mga blessing kapag nasa presence ka ni Lord. Message ba yun? Sabihin mo sa kami mo, lagi dapat presence ni Lord sa buhay natin. Huwag kang umalis sa presence ni Lord. Ayan o, sabay-sabay tayo dyan. Make every effort to cling to God and never ever doubt His love for you. Ready ka na ba? Pitong benefits. Una, there is love in the presence of God. Benepisyo na makita ang Diyos na nasa presence ka ni Lord. Pagmamahal. Wala bang nagmamahal sa iyo? Pakiramdam mo ba? Walang nagmamahal sa iyo. Si Lord nagmamahal sa iyo. Walang makapaghihiwalay sa iyo kay Lord. Walang makakapaghiwalay sa atin kay Lord. Amen? Ayan o, Romans 8:38-39. Sabi ni Paul, for I am convinced that neither death nor life. Sabi ni Paul na kumbinsido ako, kamatayan o buhay, neither angels nor demons, mga anghel man o mga demonyo, neither the present nor the future, ang nakaraan man o kasalukuyan man o ang hinaharap, nor any powers o anumang mga kapangyarihan, nor height nor depth, kataasan, kalaliman, nor anything else in all creation at anumang bagay, lahat ng nalikha, walang sinuman at anuman that will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Stay in the presence of God. Benefits of seeing God, being admitted into the presence of God, there is love. Hallelujah. Pagmamahal, number 2. There is joy in the presence of God. Bakit kailangan malungkot kung may joy na bigay si Lord sa atin? Kagalakan, tinan mo sabi ng Psalm 16:11, sabay-sabay, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. Woo! Lord, pupuluin mo ko, nag-uumapaw ang kagalakan dahil kasama kita.
with eternal pleasures at your right hand. Meron pang mga eternal pleasures, mga saya. Di ba? Kaligayahang walang katapusan. Yan ang ibig sabihin niyan. Ano ba ang pwedeng magpaligaya sa iyo na malinis at galing sa Diyos? Hindi yan babawiin. Eternal pleasures in the right hand of God. Kagalakan! Hallelujah. Pangatlo, there is peace in the presence of God. Nakita niyo yan? Proverbs 1:33. But all who listen to me will live in peace, untroubled by fear or harm. Wow! Sabi ni Lord, sino bang nakikinig sa akin, mabubuhay ng may kapayapaan. Hindi kailanman guguluhin ng takot na ikaw ay mapahamak. Walang takot na mapapahamak. Amen? Kapayapaan, nakakanap na po tayo. Love, joy, peace. Isa pang P. Actually, dalawa pa, 4 and 5, parehong P yan. Protection. There is protection in the presence of God. Psalm 121 verse 7, sabay-sabay. The Lord will protect you from all harm. He will watch over your life. Yan ang tuloy natin yan. Si Lord ang mag-iingat sa atin. Alam mo, pag nanood ka ng news ngayon, ang daming kapahapakan, ang daming gulo. Salamat sa Diyos. Hindi tayo dapat mapuno ng takot. Binabantayan niya tayo. Lagi mong ipagpasalamat araw-araw ng mga himala ni Lord, diba? Yung everyday miracles. Smile. S-M-I-L-E. See miracles in life every day. Amen? Because there is protection. There is protection in the presence of God. Number 5, there is provision. Provision. Huwag kang mainggit sa iba. Magsipag, magsikap, at magtiwala sa Diyos. Siya ang magkakaloob ng ating pangangailangan. Psalm 84:11, hindi niya kailanman ipagkakait ang anumang mabuting bagay. Basahin natin, ayan po. The Lord bestows favor and honor. Siya ang nagbibigay ng pabor, biyaya, at ng karangalan. No good thing, walang anumang mabuting bagay, does He withhold ang ipagkakait ni Lord from those whose walk is blameless. Kaya napakahalaga, malinis na puso, blameless, walang kapintasan. Magpalinis lagi kay Lord, araw-araw cleansing, di ba? Hallelujah. Provision, siya ang magkakaroon ng pangangailangan. Nakakalimutan na po tayo, ano-ano ngayon? Love, joy, peace, protection, provision. Ready ka pa? May dalawa pa. 6 and 7. Ang number 6 is strength and power. Lakas, kapangyarihan. There is strength and power in the presence of God. Tinan nyo sabi ng Isaiah 40, verse 29. The Lord gives strength to the weary and increases the power of the weak. Ang naguguluhan, pinalalakas. Ang nabibigatan, napapagod, ay binibigyan ng dagdag na kapangyarihan. Increases the power. Strength to the weary. Increases the power of the weak. Hallelujah. Strength and power. And last but not the least, ito ang kilin natin lahat. Healing. Restoration. Yung mga nawala, naninakaw ng kaaway. Mga kapatid, tiwala lang kay Lord ang ibabalik. Siksik-liklik nag-uumapaw. Basta magtiwala kay Lord. Healing and restoration in the presence of God. Sabi ng Psalm 103, 2 and 3, praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all our sins and heals all our diseases. Woo! What a blessing! Blessings, benefits, amen? Blessings, benefits. Ano ang mga blessings? Justification, pinawalang sala. Forgiveness, pinatawad. Cleansing, nililinis, araw-araw nililinis. Ano ang mga benefits? The love of God. Joy, peace, protection, provision, strength, and power, and healing and restoration. Woo! Alam mo yan, saya-saya, di ba? Kaya nga, blessed are the pure in heart, for they will see God. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sabagat makikita nila ang Diyos. Sabay-sabay tayo po sa ating pagtatapos. Ayan, I pray
that we will spend time in the presence of God every day. Lagi po nating hanapin ang Diyos araw-araw at manatili sa Kanyang piling presence of God every day. Sa gayon, maranasan natin, sabay-sabay, experience for ourselves the rich blessings that come with having an intimate relationship with God. What are the blessings that come in having an intimate relationship with God? Amen? Ang ganda, di ba? Opo, nag-enjoy talaga ako. Kasi masarap natin pag-aralan ng salita. Nakaka-enjoy ang salita ng Diyos. Amen? Opo. Kaya lalo tayong magpakatatag. Ayan po. Gusto rin natin patuloy na ipaalala, magtapat kay Lord. Salamat sa inyong katapatan, salamat sa inyong pagsunod. Ayan po para sa ating tithes, donations, and offerings, yung ating Metrobank account, yung ating GCash number, lalo tayong pagpalain ni Lord. Di ba? Habang nagtitiwala tayo sa Kanya, yung sinabi ng Acts 20:35, mas pinagpala, mapalad ang mga nagbibigay kayo sa tumatanggap. Sumunod, magtapat, at hayaan natin maranasan natin ang mga himala ni Lord. Amen po? Pangako ng Luke 6:38, magbigay kay bibigyan, gustong takal, siksik, liglig, nag-uumapaw. Napakabuti ng ating Diyos. Maraming salamat po sa katapatan ng pagsunod kay Lord at patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Magpapanalangin po tayo, amen. Pero bago tayo manalangin, tawagin natin ang ating pastora para muli pong mabanggit kung sino-sino po yung mga iba pang mga nakahabol para sa ating, kumusta pastora? Maraming, ayan, ang dami. Dami ng nagdagdag. Amen. Kumusta ka naman? Ang ganda-ganda mo rin. Nadami naman ang ganda mo. Nakakatuwa. Ayan, magbabati ulit tayo. Opo. Ayan, binabati natin at kasama ulit natin. Opo. Si Lolo Bert Villagracia. Ayan, si Lolo Bert nasa Amerika. Robelyn Ramirez. Robelyn. Kumusta kayo dyan? Helen Riverba. Mami Helen. Janine Dira. Ay, si Mami Janine. Crispel Antixe. Mami Crispel. Tess Mateo. Ayan, kumusta po? Bernie Patriarca. Ayan na, si Bernie. Robbie. Robbie. Mada. Ayan. Alin Joy Ayan, Villagrasa. anak namin yan. Alin Joy. Reggie Maki. Si Reggie, Vicky Calizo. Mama Vicky. Shanda Cubales. Si Lola Chanda. Ana Morin Narbaha Paragatos. Narbaha. Christina Marie Rosales. Uy, kakilala niya. Ang kamag-anak natin yan. Lourdes Umali Lincalo. Ay, hello po. Daryl Panagito. Si Daryl. Kamusta Daryl? Jaime Cubales. Si Tito Imboy. Irene Arevalo. Mami Irene. Cathy Castillo. Mami Cathy, kumusta kay Daddy Edward dyan? Lord Valdez Serrano. Ayan, Mami Lords, kumusta? Si Nanay Sol Caneha. Ayan, Lola Sol. Maria Lourdes. Hello po. Si Mami Maria Lourdes sa Alda Japan. Tolentino. Tita Alda. Chari Maki. Ayan, si Mami Chari. Angelito Camilo. Kumusta si Daddy Lito? Ayan, si Myra Jean Sony. Myra Jean, hello. Carl Henry Adahar. Ito, pamangkin ni Pastora, si Avelin Daddy. Visayas Bajable. Ayan, si Mami Avelin. Si Kobe Carnes Davico. Pamangkin ni Daddy yan, si Kobe. Kobe, kumusta? Jaico Herrera. Pati ni Manuel. Nida Kumusta Montuerto. ako? Sandra. Sandra Mahamud. Nida Montuerto. Ayan, si Lola Nina. Paul Jeffrey Gayapa. Si Daddy. Marieta Reyes. Mami Mayet. Hello. Giselle Cubales. Ayan, Chris Laresma. si Daddy. Reggie Advencula. Ayan. Jonalyn Munar. Sino ba? Maridet Reyes. Sino yan? Gina Judith. Hello po. Hello. Hello. Jonalyn Munar. Ayan. Sino pa isa? Si Tesmara. Hello. Hello. Lord, kay buti-buti ng ating Diyos. Amen. Ninang Julie, kumusta kay Ninong John? Amen. At siyempre, Leah J. Pati natin ang birthday. Sorry po. Ngayon hanggang sa 26. Sino may birthday ngayon? Ngayon si Kanae Sugimoto. Hello, Kanae. Happy birthday. Sa Japan. Linda Patubo. Ngayon. Mami Linda, happy birthday. Okay, 21. Rosalinda Castro Verde.
Si Nanay Rose. Si Ian Albaloniel. Lydia. Si Maria Adaptante. Ay, hello po. Hello, Maria Adaptante. Kapatid niya ni Mama Nels. Okay, si Mami Christine Tartate. Uy, yan po ang lola ni Samantha. Mami Christine. Fred Rivera sa 23. Ayan, si Lola Pelly. Eric Atanasio. Ay, nasa Amerika ba? Sa 24, Mami Aileen Romero. Ayan, Mami Aileen. Castro. Si Nanay Pascal. 5, Mary Jane Villagracia. Ayan, si Mami Jane. Advance po. Wedding anniversary. Si Papa Arnel and Vicky Calizo. Ayan, March 26, Papa Arnel. Ayan. Mama Vicky, advance, happy anniversary. Ay, ang saya-saya po natin. Opo, ang saya-saya. Ayan, lahat ng mga baka mayroong mahabol. Ayan. Ang saya-saya din makita ang ating pastora. Mag-hi ka sa iyong mga friends. Thank you, Lord. Opo, mananalangin po tayo. Isang pagsura, magbanwa. Magbanwa. Si Ben. Ben Har. Kumusta kay Kat. Ayan, kumusta kay si Pastor Melo. Ayan. Amen. Amen po. Sa lahat po, nakakatuwa na tayo po ay patuloy na sama-samang nananalangin at titiwala. Napakaraming blessing kay Lord. Napakaraming benefits. I-meditate natin ito. Di ba? Priceless blessings, hindi kayang bayaran. Justification, forgiveness, cleansing. Araw-araw nililinis tayo ni Lord. Kaya nga, in the presence of God, we see God admitted into the presence of God. There is love, joy, peace, protection, provision, strength and power, healing and restoration. Amen? Muli po ang pagbati natin ng maligayang kaarawan sa mga magbe-birthday this week, sa mga may anniversary din ng kanilang kasal, happy celebration ng inyong po mga anniversaries. Mga pamilyang nagse-celebrate, pagpalain nyo ng inyong mga celebration. Manalangin po tayo, magpasalamat tayo kay Lord. Yes. Woo! Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Magpalain niyo po, Lord, lahat ng mga pangalan na banggit, nag-aalaala ng mga kaarawan sa buong linggong ito. Kahit yung mga hindi nabanggit na pangalan ng mga kamag-anak at kakilala na magse-celebrate din this week na ipinapanalangin. Maging yung mga relasyon ng mag-asawa, mga wedding anniversaries, o mga mahalagang okasyon ng pamilya. Lord, salamat po sa isang malinaw, maayos na ugnayan, online Bible study. Panginoon, pananalangin, pag-aaral ng iyong salita, you are with us. You are our ever-present God, ever-present help in trouble. Do not leave us, forsake us. We declare your blessings, your benefits, the benefits of your presence. Lord, lahat ng mga pagpapalang ito at higit pa, ayon sa iyong kalooban, patuloy mong paghimalaan sa lahat ng mga kaarawan, sa lahat ng mga may mga pagdiriwang, at maging mga pamilya namin. We continue, Lord, to declare also your blessings and your provision, protection, lahat, Lord, lahat po. Healings, miracles, O God, sa aming mga buhay at mga pamilya. At patuloy niyo pong paghimalaan ang aming pananalangin, mga pagbubulay-bulay ng iyong salita, ang mga katotohanan ito na aming natanggap. Patuloy niyong paghimalaan at tumatak sa aming mga pagkatao, spirit, soul, and body. Hayaan niyong maranasan namin ang mga pangakong ito at mga pagpapala, mga benepisyo ito, Lord. Salamat po. Walang ibang dapat nawalatin kundi ikaw lamang. We thank you, God. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Holy Spirit. Salamat, Lord. Tinatrato mo kami, hindi ayon sa aming mga kahinaan bilang tao, kundi sa iyong pagiging Diyos na mapagmahal, mapagpatawad, mapagbiyaya, mapaghimala. Salamat po sa iyong lahat ng kapurihan. We love you, Lord. Kay buti-buti mo. In your mighty name, Lord Jesus, we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. Ang saya-saya po natin, amen, ang ating benediction from the book of Numbers, chapter 6. May the Lord bless us. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. May the Lord keep us, protect us. Ingatan tayo at protektahan. May the face of the Lord shine upon us. Ang liwanag ng mukha ng ating Diyos sa ating mga buhay.
And may the Lord be gracious to us, maging mapagbiyaya ang Diyos sa atin. And may the Lord give us peace, kapayapaan ng Diyos, sumagana sa ating lahat. Amen po. Kay buti-buti ng ating Diyos, thank you for joining us. Thank you for sharing our videos. Thank you for sending your tithes, donations, and offerings. Thank you for praying for us. We are praying for you. And God is good to all of us. Patuloy natin ipanalangin maging ang ating bansa. Ang bansang Pilipinas may pag-asa. Ang lahat ng mga bansa kung saan po naroon ang mga laban sa atin. Kayo rin po ng mga nandyan na kasabay na nananalangin, mga nakakapanood ng video na ito, lahat may pag-asa. Patuloy po natin ang kinin. Ang Diyos ang kasama natin at maganda ang kanyang plano sa buhay natin. Walang makakapigil kay Lord para tuparin ang kanyang plano sa buhay natin. Amen? Laging maging masaya, laging manalangin, mag-iingat po palagi. At laging manonood po. Amen? We love you with the love of the Lord. God bless you po. Bye-bye po.